Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Edwin. Nakatira dito sa parte ng Balin sa Sayaw, sa May Leyte. Hindi ko na sasabihin ng eksaktong baryo kung saan nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Para na rin sa seguridad ng mga taong sangkot sa kwentong ibabahagi ko. Tandang-tanda ko pang taong 2005. Nasa ibang bansa ang aking ina't nagtatrabaho noon. Samantalang ang aking ama naman na may konting negosyong tindahang inaasikaso. Maliban doon, nagpapautang din siya ng pera sa mga taong nangangailangan. Sa lugar namin ay isa siya sa mga naging takbuhan ng karamihan tuwing may mga problema sila at kinailangan nila ng pera. Madali lang namang pakiusapan ng aking ama. Basta't magbayad lamang sa tamang petsyang napagkasunduan. May pagkabungangero ang aking ama. Tuwing may mga taong hindi nakakabayad sa tamang araw ng usapan, daig niya pa ang babae kong tumalak. Pero ganun pa man masasabi kong may pagkapusong mamundin naman ito. At mabilis lang naman din siyang mapakiusapan. Kausapin lang din siya ng maayos at hindi pagalit o kaya na may magdadabog. Dahil nga sa ganitong uri ng negosyo ni tatay, kamuntik-muntikan na siyang sunduin ni kamatayan nung minsang may pinautang at tinulungan siyang tao. Isang beses noon, matapos magbihis ang aking ama, ay sinabihan niya akong samahan ko daw siyang maningil ng mga pautang sa karatig baryo dahil kailangan ng kapatid ko ang pera. Nadisgrasya ito't kinailangan ng asawa nito ng malaking halaga para sa gamutan sa ospital. Nagkataon namang wala akong ginagawa ng araw na yon, kaya't pumayag na rin akong sumama. Sa paniningil nga namin ng araw na yon, Sir Seth, ay may mga nagsibayad naman at meron ding hindi. Pero nakiusap ang mga taong hindi pa nakakabayad sa aking ama't nagsabing ihahatid na lamang daw nila sa bahay namin ang bayad sa susunod na araw. Pumayag ang aking ama't nagpasalamat. Tapos ay nagsabing aasahan niya umano ang pangako ng mga ito. Dahil kailangan niya lang talaga ng pera para sa gastusin sa ospital ng kapatid ko. Nung nasa bakuran na kami ng bahay ni Manang Flor, mabilis ko nang kinatok ang pintuan ng bahay nito. Siya na lang ang kahuli-hulihang taong sisingilin namin ang araw na yon. Gawa ng natapos na naming singilin ang ibang mga may mga utang kay tatay. Ilang beses na rin akong paulit-ulit na kumatok bago bumukas ang pintuan at iniluwa ang matanda. Napaatras pa ako ng ilang hakbang palayo sa pintuan nang makita ko si Manang Flor na naglakad palabas noon. Nakasimangot ito at nagsalubong ang kilay na nakatingin sa aking ama. Pasensya ka na, Manang Flor, kung nandito na naman ako. Kailangan ko lang kasi talaga ng pera para sa anak ko. Nasa ospital at kulang pa yung perang nalikom ko para sa gastusin niya. Maniningil po sana ako. Maniningil? Anong maniningil ang pinagsasasabi mo, Anselmo? Hindi ba't kamakailan lang sinabihan kitang wala pa akong pera? Bakit pa hindi ka marunong umintindi, ha? Wala ka bang utak? Nagulat talaga ako nang biglang pagtaasan ng boses ni Manang Flor, ang tatay ko noon. Galit na galit ito at kung ano-ano pa ang mga pinagsasasabi niya. Kahit na minura-mura na ng matanda si Papa, nakita kong mahinahon pa rin nakiusap si Papa sa matandang ito na kung pwede bayaran niya ng perang inutang. O kaya naman ay maghulog siya kahit magkano lang. Kailangan lang talaga namin dahil nasa ospital ang kapatid ko. At wala pang perang maipadala ang aking ina dahil malayo-layo pang araw ng sahuran nito. Abay, hindi ko na problema kung nasa ang purgatorio nagpagamot yung anak mo. Kung pwede lang matuto kang maghintay kung kailan kita babayaran, hindi yung ginigipit mo rin ako.
Saglit pa akong napatda nang marinig ko ang sinabi niya na yon. Hindi ko akalaing gano'n ang madadatnan naming dalawa ni tatay. Itong si Aling Flor, Sir Seth, ay matagal-tagal nang may utang sa aking ama. At medyo may kalakihan na ang perang inuutang nito. Nakailang beses na kasing nagpabalik-balik ang aking ama sa bahay ng matanda para maningil pero ni 5 duling ay wala pa itong naibabayad. Ang palaging rason ng matanda, wala siyang pambayad at wag umano siyang kulitin ng aking ama noon. Magbabayad naman daw siya kapag nagkakapera na. Hindi naman po pwedeng ganun lang, Manang Flor. Kailangan ko din ho ng pera kaya sana mabayaran niyo po ako sa lalong madaling panahon. Ang tagal-tagal na po kasi noon eh. Sos naman, Anselmo. Parang utang lang eh. Naghihimoto ka na kaagad. Magkano lang man yung utang ko sa'yo? Kung makaasta ka din parang puputok na yung butsi mo riyan. Sa inyo po siguro maaring maliit lang yung halaga pero sa akin po at sa anak kong nangangailangan ng pera, malaking bagay na po sa akin ang mag-abot kayo. Kahit man lang magkano ang ibabayad nyo. Hindi naman po ako naghangad na magbayad ka ng malaking halaga eh. Sa akin lang maghulog po kayo kahit magkano para naman mabawas-bawasan ang utang nyo. Sabi ni Papa. At medyo nagpipigil na rin si Papa pero ramdam mo na tumataas na ang boses niya. Doon ay mas lalong nagtaas ng boses si Manang Flor. At mukhang mauuwi na yata sa away ang pagsasagutan nilang dalawa. Kilala ko si Papa. Basang-basa ko na ang ugali nito. Oras na mag-umpisa na siyang tumalak. Kaya bago pa man magkagulo sa bakuran ng matanda ay ako na ang nakiusap kay Manang Flor. Ang kaso, mukhang mali yata ang ginawa ko dahil nagulat na lamang ako nang biglang hawakan ni Manang Flor ang buhok at hinatak nun. Napaigik ako sa sobrang sakit dahil sa pagkabigla. Mabilis na hinablot ni Papa ang kamay ng matanda at pabulyaw itong nagsalita at sinabihan si Manang Flor na alisin ang kamay niya doon sa buhok ko. Na wag akong kantiin nun. Dahil sa oras na masaktan ako uli, sisiguraduhin umano ni Papa na siya ang makakalaban ng matandang ito. Matapos mabitiwan ng matanda ang buhok ko, kitang-kita ko ang panlilisik na mga mata niya. Parang may binubulong-bulong ito sa hangin. Pagkatapos ay naglakad na itong papasok sa loob ng bahay. Malakas na isinara ang pintuan. Sumigaw si tatay at binato ng mga malulutong na mura ang matanda. Tao kaming humarap sa Manang Flor. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo pa yung anak ko. Walang hiya kang matanda ka. Dahil sa ginawa mo magkita na lang tayo sa barangay. Maghintay ka lang. Akmang lalapit na sana si Papa sa pintuan para bulabugin ng matanda. Pero hinila ko na lamang ito at sinabihang umalis na kami. Nagtitingin na mga tao ng mga panahon na yon. Nakakahiya at pansin kong nagbubulungan na ang mga ito. Mabuti na lang at nakinig si tatay at sumunod na sinabi kong umalis na lamang kami at ipatawag na lamang namin sa barangay ang matanda para doon mag-usap na maayos. Sa ginawa kasi ni Manang Flor sa akin at sa pagsigaw-sigaw niya kanina sa ama ko, nagpapahiwatig lamang yung wala siyang balak na harapin kami ng maayos at kausapin. Kaya mas mainam nang sa barangay na lamang namin siya kausapin para matapos na ang lahat nun. Walang iya talaga yung matandang yon. Matapos ko siyang tulungan noong maospital yung apo niya at binigyan ko siya ng malaking halaga. Ito lang yung igaganti niya sa akin. Matapos ko siyang pahiramin noong nagkanda hirap-hirap siya. Pa, hayaan niyo lang ho si Manang Flor. Baka wala lang talagang pera yung matanda. Umiling-iling ang aking ama at sinabi niyang ilang beses niya nang siningil ang matandang yon pero ayaw talaga magbayad. Makapalang apog at ang dami pang napasaring. Ayaw na lamang sabihin ng totoo. Madali lang naman siyang kausap kung talagang kapuspat wala pang kakayang magbayad nun. Hindi yung kung ano-ano pang kabulastugan ang sinasabi niya. Tapos malaman-laman niya na lamang na laman ng sugalan sa baryong yun ng matanda. Pero oras na singilan ay galit-galitan at akala mo talagang pinipwersang singilin kung makapagtaas ng boses nun. Namumuro na talaga sa akin yung matandang yan eh.
Nung una pinagbibigyan ko lang sa lahat ng mga sinasabi niya sa akin masasakit na salita pero ikaw sinaktan eh. Humanda yan dahil ipapatawag ko siya sa barangay. Hindi ko na palalagpasin yung ginagawa niya. Hindi na lamang ako umimik pa at hinayaan na lamang si tatay na magdakdak ng magdakdak habang naglalakad kami pa uwi. Hindi ko naman kasi pwedeng kontray ng mga sinasabi niya dahil tiyak ako yung pagbubuntungan niya. Hanggang sa pag-uwi nga namin sa bahay, hindi pa rin nawala ang galit na nararamdaman ni tatay. Gigil na gigil pa rin ito. Gustong gusto niya nang sapakin ng matanda kanina kung hindi ko lang siya pinigilan at sinabihang umuwi na. Ayun na nga. Lumipas lamang ang 5 araw ay nakaharap na sa barangay ang aking ama't si Manang Flor. Gaya ng inaasahan ko ay galit na galit ang matanda. Halos isumpa-sumpa niya na ang aking ama at maging ako man na naroroon lang sa barangay para maging witness sa mga nangyari. Grabe ako kung duruhin nun. Dahil sa mukhang wala naman talagang balak makipag-ayos at makipag-usap ng mahinahon ng matanda, pinauwi na muna kami't magpalamig na raw muna ng ulo. Saka na lang kami ipapatawag ng kapitan kapag nakausap na nila ng mahinahon si Manang Flor. Nang mga oras na yun kasi wala talaga. Hindi namin makausap ng maayos si Manang at mukhang may saltik na yata sa pag-iisip. Kung ano-ano na lamang ang mga pinagsasasabit, may pasumpa-sumpa pang nalalaman nun. Magmula nga nang mangyari ang alitan sa pagitan ng aking ama't kay Manang Flor, nakakaramdam na ako ng pananakit ng ulo at katawan na para bang binubugbog ako ng sandamakmak tuwing pagising ko. Nung unay inakala kong simpleng pananakit lamang ng ulo at katawan ang nararamdaman ko noon. Kaya naman iniinuman ko lamang yun ng gamot para sa sakit ng ulo at kasukasuan. Pero 1 linggo na lamang ang nagdaan magmula nang mag-umpisang nakaramdam ako ng pananakit. Hindi pa rin ito gumaling-galing. Bagkus ay napapansin kong tuwing 3:00 ng hapon ay mas tumitindi pa ang pananakit ng ulong nararamdaman ko at umaabot na sa puntong apektado ng mata ko noon. Dahil sa tuwing sinusubukan kong idilat ang mga mata, ay napakasakit at nakakasilaw. Halos hindi na ako lumalabas pa ng bahay dahil ayokong nasisinagan ng araw ang balat ko. Sobrang hapdi kasi na para bang nalalapnos ang balat ko ng napakainit na tubig tuwing tinatamaan ito ng araw. Sa pagdaan pa ng mga araw ay hindi lamang pananakit ng katawan ang nararamdaman ko noon. Napuna ko na rin parang unti-unti nang naglalagasan ng mga buhokot. Parang may maliliit na bukol akong nakakapa sa ulo. At napakangulngol yon sa pakiramdam tuwing nasasagi ko. Dinala ako ni Papas sa pagamutan para matingnan ang kalagayan ko. At para malaman na rin kung ano ang dahilan ng biglaan kong pagkakasakit. Matapos masuri ng doktor ang kalagayan ko, wala itong makitang dahilan. Marahil ay may nakain lamang daw akong hindi maganda, kaya may mga butlig ang tumubo sa katawan ko. Ang mabuti pa umano ay magpahinga ako't iwasang kumain ng mga pagkaing malalansa. Isa din kasi umano sa dahilan ng mga malalansang pagkain, kaya't mabilis na kumalat ang mga butlig-butlig sa buong katawan ko. Kaya para mas mapadaling gumaling ang mga nagsusulputang butlig na yun ay sundin ko lamang umano ang lahat ng mga ibinilin ng doktor. Naniwala ako sa mga ipinayo ng doktor. Lahat ng mga sinabi niya, sinunod ko. Wala akong nilabag. Pero ilang araw na ang lumipas ay wala pa ring magandang nangyayari. Napapansin kong parang mas lalo lamang lumalala ang kalagayan ko. Mas lalong dumarami na kasi ang mga butlig sa ulo ko. Parang mga pigsa na yung isa-isang nagpuputukan. Para hindi magsipagdikitan sa buhok ko ang mga nagnanaknak na sugat. Napagpasyahan ng aking amang kalbuhin na lamang ako noon. Gawa ng tuwing pagising ko sa umaga, ay halos magdikitan na mga buhok ko dahil sa nanang nagmula sa mga sugat na nagsipagputukan noon. Buti na lang talaga at ng mga panahon na yon,
Wala akong nobya. Dahil kung nagkataong may kasintahan pa ako, nako, nakakayang makita nito ang naging kalagayan ko. Sobrang nag-alala na ang aking ama sa kalagayan ko noon. Dahil sa may mga oras na nahihirapan akong makahinga at para bang may sumasakal sa akin o kaya naman ay bumabara sa lalamunan ko. Pero kapag pinapatingnan naman nila ako sa paggamutan, ganon at ganon pa rin. Wala pa rin makikitang kahit na ano ang mga doktor na sumuri sa akin. Isa pa, ang ipinagtataka ko lamang sa lahat nun, tuwing nasa bahay paggamutan na ako ay bigla-bigla na lamang nawawala ang pananakit nito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tuloy ay parang nagsasayang lamang kami ng pera kaya't nahihiya na ako sa aking ama. Todo kahit sila ni mama sa paghahanap buhay pero ako, kabinatang tao, wala man lamang naiambag sa kanila noon. Naging pabigat pa ako. Puro gastos lamang kasi ang nangyayari dahil sa pagkakasakit kong yon. Hindi naman malaman-laman ng mga doktor na sumuri sa akin kung anong sakit ko. Sa katagalan nga ay namamagana rin ang paa ko na para bang nagmamanas. Kapag nga nilalaglagan ng barya ang paa ko ay lumulundo yun na para bang mabubutas na. Apektado na rin ang ibang parte ng katawan ko dahil sa kumalat na ang galis at para yung buni o sa tinatawag na ringworm. Sobrang katinon at halos mamatay-matay na ako sa sobrang pangangati. Dahan-dahan na ring lumalaki ang tiyan ko at mapagkakamalan ng 7 buwang buntis. Tuwing Martes at Biyernes naman ay parang may kung anong insekto ang nasa loob ng tiyan ko at tila ba kinukutkot nito ang kaloob-looban ko. Kapag ganun nga ang nangyayari, impit na lamang akong napapaiyak. Awang-awa na ako sa sarili ko noon kapag tinitingnan ko sa salamin. Isipin niyo lang mga kagiliw, sobrang payat ko na. Halos kita na ang buto ko sa katawan. Lumuluwa na rin ang mga mata ko dahil sa kapayatan. Humpak ang pisngit, dinaig pa ang may sakit na tuberculosis noon. Idagdag pang ang laki ng tiyan ko at halos mapuno na ng kati-kati ang buong katawan ko at ang iba pa nga ay parang mga pigsang nagpapaligsahang magputukan. Basta sa paningin ko noon ay katakot-takot ng itsura ko at parang isang bahin na lang mapuputulan na ako ng ugat sa leeg noon at malagutan ng hininga. Pakiwari ko pa'y kamukha ko na si May Precious sa Lord of the Ring sa sobrang kapayatan ko noon. Isa pa, lumaki ang tiyan ko at halos maghihimutok na. Ewan, kapag nagbabalik tanaw ako sa tagpong yon, hindi ko mapigilan ang sariling maluha at kilabutan na rin sa pagkaakalang yun na ang mga huling sandali ko. Mas lalong nagtriple ang problema ng mga magulang ko, Sir Seth. Na mga sumunod na araw, bigla na lamang nawalan ng lakas ang kapatid kong babae. Hindi niya na maigalaw pa ang mga paa na para bang bigla na lang naparalisa. Maliban sa karamdaman niyang yon ay may mga kung ano-anong kati-kati pa at butlig na para bang mga naglalakihang bulutong ang nagsipagsulputan sa katawan niya. Partikular na sa leeg nun. Kaya naman hindi na alam ni Papa ang kung sino ang uunahin nito at kung ano ang gagawin. May mga panahon ding nararamdaman kong parang may umaali-aligid sa bahay namin at parang may nakatingin mula sa kung saan. Kapag naman sumisilip ako sa bintana, may natanaw akong matandang babae ang mabilis na maglakad palayo. Pero hindi ko alam kung nanggaling ba sa bakuran ng bahay namin ang matandang yon o napadaan lang. Hindi ko rin naman yun namumukaan dahil sa nakatalikod na ngang matanda. Mabilis pang maglakad palayo. Ilang beses kong nakita ng gano'n ng matanda. Iniisip ko baka nagkataon lamang ang lahat kaya hindi ko nalang pinagtuunan pa yun ng pansin. Isang gabi, matapos akong asikasuhin ng aking ama, nababanaag ko sa mga mata niya ang labis na pag-aalala.
Maya't maya ang pagbuntong hininga niya habang pinupunasan ng marahan ang braso at binti ko noon. Ano pa bang nangyayari sa iyo, anak? Parang dinadagsa naman tayo ng kamalasan sa buhay eh. Yung kuya mo na disgrasya, tapos ngayon ikaw naman at yung kapatid mo. Ano ba namang buhay ito? Hindi ko alam kung anong isasagot ko kay tatay. Dahil sa maging ako man ay wala na rin alam kung ano nga ba talagang nangyari sa akin. At bakit bigla na lamang akong dinapuan ng matinding sakit noon. Sa mahinahong boses ay sinabi pa ng aking amang narinig niyang pinagchichismisan ako ng mga kapitbahay. At sinabi ng mga yun na baka raw kinulam ako. Baka may niloko akong babae at ipinakulam ako kaya dinapuan ako ng kakaibang sakit. May ibang nagsasabing karma na umano sa amin ang nangyari. Dahil sa malaki raw magpatubo ng utang ang aking ama. Daig pa yung Bombay. Kirabi din umano kung makapagsalita si tatay doon sa mga taong may utang sa kanya. Na nakapag-ibang bansa lamang ang aking ina't nakapagpatayo kami ng maayos-ayos na bahay. Grabe na ito kung makapangmata. Kung tutuusin nga raw ay kulang pa ang mga nangyari sa amin noon. Sinabihan ko na siyang hayaan niya na lamang ang mga kapitbahay. Mga wala lang magawa sa buhay ang mga ito. Kaya't kung sino-sino na lamang ang pinapakialaman. Hayaan mo anak, kapag nakakapaningil na uli ako at may malikom na pera, bumalik tayo sa ospital at magpa-admit ka muna. Hindi na talaga maganda yung pakiramdam ko tungkol dyan sa kalagayan mo. Nagwika pa ito na kung sakali mang tanggihan ulit kami ng mga doktor. At ipilit nilang wala akong sakit gawa ng hindi nila makita kahit na ipalaboratorio ako. Hindi pa rin siya titigil sa paghahanap ng taong gagamot sa akin. Kahit na maubos na umano ang lahat ng naipundar nila mama. At kahit may pagbili man nilang bahay namin, ayos lang. Basta't ang mahalaga lamang sa kanila ay gumaling na kaming magkapatid sa sakit. Yung pera, naririyan lang yan. Kahit anong oras kung gugustuhin mo ay kaya mong kumita. Pero yung buhay ng tao, hindi na mababalik pa. Oras na mapabayaan. Sinabi ko kay Papa na wag niya na akong isipin pa. Unahin niya na lamang muna ang kapatid kong babae. Dahil mas kailangan siya nito. Nung ibinalita sa akin ni Papa na uuwi na si Mama para ito nang mag-asikaso sa aming magkapatid. Natuwa ako. Pero sa kabilang banda ay nalungkot din ako sa isiping sayang naman. Nang dahil sa biglaang pagkakasakit naming magkapatid ay mapipilitan siyang umalis sa trabaho para lang maalagaan kami. Noon ngang dumating si Mama, may kasama itong isa pang babae. Kaibigan niya umano ang babaeng yun, malapit sa pinagtatrabahuan. Nang makita ko ng kaibigan ni Mama ay kaagad siyang nagtanong kung naipagamot na ba raw kaming magkapatid ni Papa. Tumango ang aking ama't sinabing maraming beses niya na kaming dinala sa manggagamot pero wala pa ring nangyayari. Parang yung sisting nga ay mas lalo lamang lumalala ang sakit namin kapag nadadala sa ospital at makainom ng gamot. Hindi doktor yung makakapagpagaling din sa sakit ng mga anak ninyo. Albularyo. Kaya pala unang pasok ko palang dito sa bahay ninyo parang hindi na maganda yung aura. May mga sakit pala itong mga anak mo. Tinanong ni Mama ang kaibigan niya kung anong ibig sabihin nito. Saglit na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa ni Papa ang kaibigan ni Mama. Bago nagsalita nun. Para umanong may sumalbahe sa aming magkapatid. At sa pakiwari niya, matindi ang galit na nararamdaman ng taong sumalbahe. Sumalbahe? Anong sumalbahe yung sinasabi mo? Tsaka sino naman yung gumawa nun sa mga anak namin? Sa tingin ko, isa-isang kinukulam yung mga anak ninyo nang hindi nyo napapansin. Akala nyo simpleng galis lamang yung dumapo sa mga anak nyo. Naku hindi. Dahil ang lahat ng yan hindi normal. Ano bang ibig mo sabihin? Kinulam yung pamilya ko? Manggagamot ka ba? Umiling si Terry at sinabing hindi siya manggagamot pero kahit papano ay may konti siyang nalalaman patungkol sa ganong klaseng larangan.
Isang manggagamot ang kanyang ina't siyang umaalalay dito palagi kapag pumupunta sa ibang bari para manggamot. Hindi doktor yung makakapagpagaling dito sa anak nyo. Nakailang doktor at ospital na kayo. Ang mabuti sumama kayo sa akin. Dali natin kainang yung 2 anak niya para matingnan. At malapatan kaagad ng gamot. Mabuti na lang talaga't nagkasabay tayo ng uwi. Nakita kong napakamot naman sa ulo ang aking ama. At naitanong sa sarili kung bakit hindi niya naisip na patingnan kami sa albularyo. Bakit hindi man lamang sumagi sa kanyang isipan ng bagay na yon, na para bang may humaharang na isipin niya ang ganong solusyon. Napakaano ko naman. Kung noon ko pa sana naisip yung tungkol sa albularyo, baka magaling na yung mga anak natin ngayon. Hayaan mo na. Siguro ay masyado ka lang naging abala sa pag-aasikaso sa kanila at sa tindahan, kaya hindi mo na naisip pa yung patungkol sa bagay na yan. Sagot naman ni nanay kay papa. Isang araw nga lang ang pinalipas, Sir Seth, ay dinala na nga kaming magkapatid sa baryo, kung saan naninirahan ng albularyong sinasabi ng kaibigan ni mama. Pagdating nga namin sa bahay ng albularyo na ito, ay kaagad kinausap ng kaibigan ni mama ang kanyang ina at sinabi dito kung ano ang sadya namin. Nung unay nakaramdam pa ako ng takot sa matandang manggagamot. Napakabagsik ng presensya niya na animoy, karang galit na galit sa mundo. Nakasimangot siyang kinausap ang mga magulang ko. Hindi ko masyadong narinig ang pinag-uusapan nila pero base sa reaksyon ng mga magulang ko ay parang nakikiusap sila sa matanda. Maya-maya pa ay lumapit sa akin ang ina ng kaibigan ni mama at inumpisan na nga akong gamutin. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat at naidala ninyo kaagad dito sa bahay ko ang 2 ito. Dagdag niya pang saad. Mabuti na lang at naramdaman niyang hindi naman gaanong kalakasan na mangkukulam. Kayang-kaya niya itong gamutin. Pero kahit na hindi gaanong kalakasan na mangkukulam na yon, delikado pa rin umano ang ipinatamang kulam sa amin sa kadahilanang nakakamatay ang pamarusang ibinato. Lalo na kung mahina ang taong paparusahan ito. Mabuti na lang at mukhang malakas ang pananalig ninyo sa taas. Kaya kahit na pamarusang kamatayan ang ibinato ng mangkukulam sa inyo, ay nagagawang labanan ng katawan ninyo. Dahil kung hindi, unang linggo pa lamang ng kulam na pinalipad hangin ay bumigay na ang katawan ninyo at malamang sa malamang nakaburol na kayong magkapatid ngayon. Ayon pa sa albularyo, Sir Seth, kagalit umano ng aming ama ang taong kumulam sa amin at nagbigay ng kamalasan sa pamilya namin noon. Tinanong pa nito kung sinong tao ang nakaaway ni Papa nung mga nagdaang linggo at kung bakit. Isipin daw na maigi ni Papa dahil yun lamang ang paraan para malaman niya kung sino ang kumulam sa aming magkapatid. Hindi ako batikang albularya para malaman kaagad kung sino ang gumawa nito. Ang tanging kakayahan ko lang ay ibalik sa mangkukulam na yon ang mga ginawa niya. Kaya't kailangan masabi ninyo sa akin ang itsura ng taong nakagalitan ninyo dahil yun lamang ang kaya kong maramdaman kung siya talaga. Sinabi ng aking amang naalala niya kung sino ang nakaaway niya at napagsalitaan ng hindi maganda. At yun ay walang iba, kundi si Manang Flor. Wala naman siyang ibang nakaaway kundi ang matandang yun lang. Isa pa'y naalala niyang biglang hinatak ng matandang yun ang buhok ko bago pumasok sa loob ng bahay. Tama po. Naalala ko rin ilang beses akong may nakitang matandang nagpabalik-balik sa labas ng bakuran namin. Lalo na kung hapon. Siguro akong si Manang Flory matandang yon. Hindi po ako maaring magkamali. Natatandaan ko na yung hubog ng katawan ng matanda. Nakita ko. Biglang natahimik ang manggagamot.
Mukhang kilala niya ang matanda gawa ng sinabi niyang sa dinami-dami umanong pwedeng makaaway nun. Siya pa talaga. Takang-taka namang tinong ng aking amang albularya kung anong ibig sabihin nito. Sinabi ng matandang albularyang angkan ng mangkukulam ang matandang si Manang Flor. Kaya nga walang lumalapit na kalapit bahay doon sa matandang yon. Gawa ng umiiwas sa mga ito. Dahil sa baka mamaya ay gawan sila ng hindi maganda. Ipinaliwanag naman ni Papa kung bakit nagawa niyang awayin ng matanda at kung bakit pinatawag niya pa yon sa barangay. Napapailing na lamang ang albularya. Grabe talaga ang matandang yan. Siya na nga itong may atraso. Siya pa ang may ganang kawan kayo ng hindi maganda. Sinabi nitong wag na kaming mag-alala pa. Dahil siya na umano ang bahalang magbalik ng kulam doon sa matanda. Sisiguraduhin umano niyang mabibigyan ng leksyon na mangkukulam. Para magtanda na at hindi na gagawin sa iba ang ginawa nito sa aming magkapatid. Sa susunod mag-iingat na kayo sa pagpapautang at dapat ay kilalanin ninyo muna kung sino ang taong pauutangin ninyo para hindi na maulit pa ang ganitong sitwasyon. Ilang oras din ang tinagal ng gamutan bago nabaklas ng albularya ang lahat ng kulam na dumapo sa aming magkapatid. Pag-uwi namin sa bahay, sumama rin ito para linisin ang bahay sa pamamagitan ng pagriritual at pagbaon na rin ng mga pangontra laban sa mga masasamang espiritu at iba pang nilalang. Inalis niya ang lahat ng negatibong enerhiya sa loob at labas ng pamamahay namin. Matapos niyang gawin yon ay labis-labis ang pasasalamat ng mga magulang ko sa matanda. Dahil hindi ito nagdalawang isip na gamutin ako at ang kapatid ko. Simula nga noong gumaling na ako at ang kapatid ko, Sir Seth, itinigil na ni Papa ang pagpapautang ng pera. Hindi na rin niya siningil pa ng utang ang matandang yon. Nabalitaan na lamang naming na disgrasya ang matanda. Naputulan ito ng isang paa. Nabundol umano ito nang minsang pumunta sa Karatig Sitio para makipagsugal. Maliban sa pagiging lumpo ng matanda, nagkasakit ito kagayang-kagaya ng nangyari sa aming magkapatid. At ang mas nagpatindig ng balahibo at halos hindi ako makapaniwala ay noong malaman kong si matandang Flor din pala ang dahilan kung bakit na aksidente ang kapatid ko't kamuntik-muntikan ng maputulan ng paanon. Umpisa pa lamang ay palihim na pala kaming tinatrabaho ng matanda sa pamamagitan ng kulam. Nagsimula sa panganay kong kapatid hanggang sa bunso. Grabe kong dumiskarte ang matanda nang dahil lamang sa perang inutang niya ay nagawa niya kaming kulaming magkapatid. Makaganti lamang sa mga masasakit na pinagsasasabi ng aking ama dito. Hindi ko alam kung ikakatuwa ko ba ang dinaranas ng matandang mangkukulam matapos bumalik ang lahat ng mga ginawa niya. Pero sa kabilang dako ay nararapat lamang din sa kanya yon. Wala naman kaming ginawang magkapatid sa kanya pero nagawa niya kaming kulamin. Sa ngayon ay wala na akong balita pa sa matanda. Magmula kasi nang nakarate yun sa banig ay kinuha na siya ng ibang kamag-anak at wala na kaming alam kung saan siya dinala. Ang tanging pinagdadasal ko lang, sana wala nang magpautang sa kanya